Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita'y bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ng kanilang karwahe." Ganoon nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe't kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita'y iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat, dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo. Nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Ang salita ng Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Hininga mo'y parang hanging umiihip, kayang pataasin pati na ang tubig, napahihinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugisin, tiyak aabutan, kukunin kong lahat ang makikita ko, kahit anong bagay, hahati-hatiin yaong kayamanan, sa aking patalim at lakas na taglay, kakamkaming lahat ang ari-arian. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang isang hingamoy malakas na hanging nagpapadaluyong, para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Nang ang iyong kamay ang kanang kamay mo, nang iyong itaas sila sa daigdig naglaho at sukat, sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos, at sa santuaryong natuyo ayon sa iyong loob. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat ngayong araw po. Muli Martes at sama-sama tayo magnilay sa atin pong mga pagbasa, lalo pa nga sa atin pong Ebanghelyo. Ngayong araw pong ito, July 25, ito po ay kapistahan po ni Apostol Santiago. Siya po ay yung kapatid ni San Juan. Ito po yung mga alagad, yung mga apostol po ng ating Panginoong Jesucristo. At katunayan,
sa ating pong ebanghelyo, ating pong narinig kung paano po si San Juan at si Santiago, silang dalawa ay lumapit kay Jesus upang humingi ng isang pabor at request. Mayroon pang baker, yung kanila pong nanay. At ang sabi ng nanay nila, Panginoon, maaari po ba na yung aking mga anak ay tumabi sa iyo doon sa iyong kaharian? Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Marahil po, for some of us, we might be wondering, ano ba yung kapuri-puri sa mga alagad na ito, sa dalawang ito, si Santiago, doon sa kanilang hiningi o ginawa kasama yung nanay ng request to be with him in the kingdom. At katunayan sa bandang dulo po ng ebanghelyo at narinig na pinagsabihan sila ng Panginoon tungkol sa kanilang pangarap na matabi sa Kanya doon sa kaharian sa langit, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Maybe for some of us, we would say, hindi naman kahanga-hanga yung ginawa ng dalawang ito, ni Santiago, ni St. James sa Ingles. Mga minamahal na kapatid, alam po ninyo, sa ebanghelyo ngayon, maganda po na ating pagnilayan, isa pong realidad sa buhay po ng tao. Ito po yung ating realidad na ang bawat isa ay mayroong pangarap. We want to be great in a way. Kaya nga po, itong si Juan at itong Santiago, lumapit sa Panginoon para mapatabi doon sa kanilang kaharian sa langit, sa kaharian ni Jesus sa langit. One at the left, one at the right. They wanted to be great. Yun nga lang, nagka-problema kasi nalaman ito ng mga ibang alagad. Sabi, naku, loko itong dalawang to mukhang umi-style. Gustong mauna pa sa amin. Gustong maiba sa amin. Mga minamahal na kapatid, normal po sa tao ang mayroong pangarap. We want to be great. Ang mga bata, hindi po ba mga bata pa lang, pag tanungin mo, ano ang gusto mo paglaki? Maging doktor, maging abogado, maging pulis, maging pangulo. Maraming pangarap. They also want to become great. They want to make their parents proud. Maybe they want their friends to be proud of them. They want to feel great. Normal po sa tao ang maghangad na maging dakila. Yun nga lang po, sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, how can you become great? Who among you wants to be great? Hindi ito dapat ikaw ay manguna sa iba, ikaw ay maging angat sa iba. Yung ibang mga tao ay tagasunod mo lamang. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, if you want to be great, you would have to be servants of all. Kailangan hangad mong maglingkod sa lahat. Again, probably you would ask, Father, how can being a servant to all be greatness? Paano ba magiging dakila kung maging utusan ka ng ibang tao, maging hamak ka, maging tagasunod ka lang ng ibang tao, tagapaglingkod ka ng ibang tao? Sa Ebanghelyo po, we have seen, pag ang ating pong paradigm, o ating pananaw, is if you want to become great, kailangan higit ka sa iba, ang labas po niyan, magkakaaway-away po tayo. Mayroon pong inggitan tayo. And worse, it will destroy the community. It will destroy the family. Kung paano po sa mga alagad ng ating Panginoon, nagkaroon po sila ng medyo hindi pagkakaunawaan. Why? Mayroong dalawa gusto maging angat sa iba. Ang sabi ng Panginoon, if you want to be great, kailangan kayo po ay maging tagapaglingkod ng iba. How can that be greatness? If you want to be great, you have to be servants of all. And serving your brothers and sisters, it is greatness. Why? It builds the community. Yun naman po talaga ang basihan para yung masabing dakilang isang tao. Sa ating pong kasaysayan, those people who were great, ito po yung mga taong bumuo ng mga komunidad, bumuo ng simbahan, bumuo ng komunidad, bumuo po ng samahan, ika nga. This is a sign of greatness. You're able to unite people. You're able to put people, or to bring people together. Imbis na away-away, nagkakaroon po ng pagkakaisa at pagsasama-sama. Nagkakaroon po ng kapayapaan. That is the sign of greatness. Kung tayo po ay maghahangad maging dakila sa pamagitan ng paligsahan, away-away, pagalingan ako, asahan po natin sa huli, mayroon po yung away, mayroon po yung inggitan. Pero kung tayo po ay maghahangad maging dakila sa pamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa, ang ating pong magagawa, ang ating komunidad, ang ating pamilya, ang ating samahan at ang ating simbahan ay atin pong mapagsama-sama. There will be
unity because of service. Kung tayo po ay maglilingkuran sa bawat isa, tiyak po yan, tayong lahat ay magiging dakila sapagkat ating mabubuo ang simbahan, ating mabubuo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa mga tao hangad maging dakila, ang paraan ay paglingkod sa ating kapwa. Isang pinagpalang Martes sa ating lahat.